So, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi? So, sana po maging practice po natin yung pagbati sa isa't isa pa. Kahit na linggo-linggo po tayong nakikita, andun pa rin po yung excitement na magkita ulit po tayo tuwing linggo. Amen po ba? So, bago po tayo magsimula, let's declare Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. So, ang topic po natin ngayon ay ang title po natin ngayon ay The Heart of Worship is Surrender. So, ang topic po natin ngayon is all about surrender. Surrendering to God. So, itong topic ko pong ito, kinuha ko po sa libro po ni Rick Warren na yung The Purpose Driven Life, kung alam niyo po yun. So, nung hindi pa po tayo naboborn again, yung salitang surrender po parang hindi magandang pakinggan. Di po ba? So, surrender is almost always used in negative context. Sa Tagalog po kasi, it means pagsuko or you're admitting defeat. For example po sa isang competition or battle, kapag nag-surrender ang isang player, meaning talo na siya. Meaning, loser na siya. Pero wala namang pong may gusto na maging loser. Kaya nga po ginagawa nila yung best nila para ipanalo ang isang game. Naglalaan sila ng sapat na oras para makapag-prepare. So, sa panahon po natin ngayon, ang laging nasa isip ng tao is all about success or pagkapanalo sa isang bagay. And surrendering is unthinkable. Hindi na po nasagi sa isip natin yung pag-surrender. So, but surrendering to God is the heart of worship. Meaning, kapag nag-surrender tayo kay God, hindi ibig sabihin na talo ka, kundi ito yung natural na response natin sa pagmamahal natin sa Kanya. And if you truly love God, surrendering is easy. Hindi po magiging mahirap na i-offer ang sarili mo kay God kung totoong minamahal mo siya. Amen po ba? So, there are two things that keep us from surrendering to God. Number one, fear. Fear keeps us from surrendering and it keeps many people from serving God faithfully. Fear can weaken you so much that you can function in life. Katulad po ng sinabi ko po kanina, if you truly love God, hindi ka mahihirapan na i-surrender yung sarili mo sa Kanya at hindi ka matatakot. God loves us at enough na po yung evidence na Christ died for us para i-prove sa atin na mahal niya tayo. Kaya bakit po tayo matatakot? Amen po ba? God loves you infinitely more than you can imagine. So, sa 1 chapter 4 verse 16 to 18, basahin ko na lang po. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at tubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So, malinaw po na sinasabi dito sa verse na ito na hindi pa po ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya, kapatid, kung ikaw ay natatakot, maaaring sign ito na nakakalimutan mo na yung mga promises ni Lord sa buhay mo. Sabi po dun sa libro na nabasa ko,
Don't be afraid. Nothing under His control can ever be out of control. So, kaya ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon ay patuloy ring naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? So, tanong po, natatakot po ba tayo? Hindi. So, ulitin ko po, number 1, fear. Pangalawa, pride. Ang pride po ay isa ring dahilan kung bakit it keep us from surrendering to God. So, sabi po dun sa nabasa ko, pride causes us to think of ourselves as better or more important than we really are. For example na lang po si Satan. Bago naman po siya maging si Satan, isa po siyang lingkod ng ating Panginoon. Pero dahil sa pride niya, dahil hindi siya nakontento sa posisyon niya doon sa langit, gusto niya rin na sambahin siya. Kaya siya binaba dito sa lupa. So, ang pride po ay nagiging dahilan upang isipin natin na hindi natin kailangan ng Diyos. At marahil ay hindi natin kailangan ang iba. We want to control our own lives, but we're just creatures of God and not in charge of everything. Surrender is hard, mas lalo na kung ang kalaban natin. So, sa mga awit chapter 37 verse 7, basahin ko na lang po. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaigitan ang gumiganhawa sa likong paraan umunlad man sila. So, sabi po dun sa nabasa ko, you cannot fulfill God's purposes for your life while focusing on your own plans. You should let go and let God work. You don't have to always be in charge. Kaya tanggalin na po natin yung pride. Dahil kung hindi natin magagawang tanggalin yan, paano tayo makakatanggap ng biyaya kung hindi natin hahayaan si Lord na gumalaw sa buhay natin? Amen po ba? So, ulitin ko po yung dalawa. Number 1, fear. And pangalawa, pride. So, how can we fully surrender to God? Number 1, trust God. So, trust is an essential ingredient to surrender. You won't surrender to God unless you trust Him. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, basahin ko na lang po. Mababasa natin ang payong ito. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Meaning, we have to let go and let go of what we perfectly know. Sabi po dito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Ibig sabihin, hindi lang po paminsan-minsan, kundi sa lahat ng bagay. Katulad po ng sinabi, when you truly love God, surrendering to Him is easy. Ganon din po sa pagtitiwala. Surrender is easy when you fully trust Him. So, marami pong character sa Bible na character sa Bible na nagpapakita ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Abraham followed God's leading without knowing where it would take him. Hannah waited for God's without knowing when. Mary expected a miracle without knowing how, and Joseph trusted God's purpose without knowing why circumstances happened the way they did. Each of these people are fully surrendered to God. So, itong mga karakter na ito ay nagpapatunay na sila ay nagtitiwala sa ating Panginoon and they fully surrender. Kung tayo po ay nasa posisyon nila, susunod din po ba tayo at mag-aantay sa plano ng Diyos nang hindi nalalaman kung saan, kailan, papaano at bakit? Kung iisipin po natin, parang ang hirap gawin. Pero katulad po ng sinabi ko kanina, magiging madali ito kung ikaw ay tunay na nagtitiwala sa Kanya. So, instead of trying harder, you trust more. Amen po ba? So, the most difficult area to surrender for many people is their money. Minsan mahahalata po natin na
walang pera yung isang tao kapag laging galit. Laging, laging mainit ang ulo, ganon. Tapos, minsan nakadepende yung mood nila sa pera. Parang nakadepende na lang lahat sa pera na hindi naman po dapat. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niyang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So, ang gusto pong sabihin ng verse na ito ay hindi po tayo maaaring maglingkod sa dalawa. Dapat meron kang isa lamang na dapat paglingkuran. Kung gusto mo magkaroon ng kayamanan, doon ka maglingkod sa kayamanan. Pero kung gusto mo maglingkod sa Diyos, doon ka maglilingkod sa Kanya. Amen po ba? So, hindi po tayo dapat nakadepende lagi sa pera. Well, yun naman po talaga yung parang needs ng lahat. Pero, wag po nating depende yung kasiyahan natin sa pera. Amen po ba? Instead, magtiwala tayo kay Lord at isuko natin ang lahat sa Kanya at asahan natin ang kasiyahan na ibibigay niya. Hindi lamang kasiyahan sa pera, kundi kasiyahan sa lahat ng bagay. So, ulitin ko po, number 1, trust God. And pangalawa, obedience. Surrendering is best demonstrated in obedience. So, yung story po ni Abraham, hiniling ng Diyos kay Abraham nang kunin ang kanyang pamilya at lumipat sa isang hindi kilalang bansa. Sinunod ni Abraham ang mga tagubilin ng Diyos kahit na mahirap. Dahil sumunod si Abraham, nangako ang Diyos sa kanya at ginawa niya iyon. So, ganun din po sa mga magulang, di po ba? Kapag ang anak po ninyo ay mabait at masunurin, kayo po ay natutuwa. Kapag ang mga anak po ninyo ay masunurin, minsan binibigyan niyo po sila ng reward. So, ganun din po kay Lord. Ginagantipalaan ng Diyos ang pagsunod ng sagana. Maaari mo ring asahan ng iyong mga magulang na ikaw ay gagantipalaan kapag ikaw ay masunurin sa kanila. So, sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will obey what I command. So, sabi po dun sa libro, surrendered people obey God's word, even if it doesn't make sense. Ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, susunod ka sa Kanya. You can call Jesus your Lord when you refuse to obey Him. Hindi mo pwedeng sabihin naglilingkod ka sa Kanya, pero hindi ka naman sumusunod sa utos niya. Maraming bagay na dapat kang i-let go para sumunod sa Kanya. At kung hindi mo kayang iwan ang mga bagay na iyon, paano mo ipuprove na tunay kang lingkod niya? Minsan po kasi nakukonfuse tayo. Gusto natin paglingkuran ng ating Panginoon, pero hindi natin kayang iwan yung mga nakasanayan natin, yung mga akala nating tama. Sabi nga po kanina sa Mateo chapter 6 verse 24, hindi ka makakapaglingkod sa dalawa dahil kapupuotan mo ang isa at iibigin ang ikalawa. Kaya kung ikaw ay tunay na naglilingkod niya, sundin po natin ang kalooban ng ating Panginoon at hindi ang kalooban natin. You let go and let God work. You don't have always to be in charge. Amen po ba? So, ulitin ko po yung dalawa. Number 1, trust God. And pangalawa, obedience. So, katulad po ng sinabi ko po kanina, di ba, sa mga magulang, kapag ang mga anak po ninyo ay masunurin, kayo po ay nagagalak at kung minsan ay binibigyan niyo po sila ng reward. So, ganun din po si Lord. So, the blessing of surrender. Number 1, you experience peace. When we surrender to God, we experience peace. Why? Because we let go our fear, our worries, and our pride. Dahil si Lord na ang gumagalaw sa buhay natin. Kaya kung hindi ka na nakakaranas ng peace, pwedeng may mali. Sabi po sa Psalm chapter 29 verse 11, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace.
So, kung sinurrender mo na yung buhay mo kay Lord, hindi ibig sabihin nun mahina ka. Hindi ibig sabihin nun talo ka. When you surrender your life, mas lalo kang lumalakas. Sabi nga po dun sa libro, surrender doesn't weaken you, it strengthens you. Kaya, tanong ko po, tayo po ba ay nakakaranas ng kapayapaan? Amen. So, napaka-importante po na nakakaranas po tayo ng peace. And ulitin ko po yung number 1, you experience peace. And pangalawa, you experience God's power in your life. Sa Colossians chapter 1 verse 11, being strengthened with all your power according to His glorious might, so that you may have a great endurance and patience. So, nung hindi pa po tayo nakakatanggap sa ating Panginoon, lagi po tayo nanghihina, physically man po or emotionally. Pero nung nakatanggap na po tayo, nung natanggap na po natin si Lord sa buhay natin, makarinig lang po tayo ng mga praise and worship na kanta, nakakakuha na tayo ng lakas. Parang pag nakakarinig tayo ng mga word of God, mas lalo tayong lumalakas at gumagaan yung pakiramdam natin. Kahit gaano man kabigat yung napagdadaanan mo before ka pumasok dito sa church. Kaya kung ikaw ay nag-surrender talaga kay God, bibigyan ka niya ng lakas para gawin ang mga bagay. Sa totoo lang po, ang galing po ni Lord, di po ba? Kasi yung mga bagay na akala natin na malabong mangyari, maaaring mangyari kung ikaw ay tunay na nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? So, ulitin ko po yung dalawa. Number 1, you experience peace. Pangalawa, you experience God's power in your life. So, conclusion po. Surrender is not the best way to live. It is the only way to live. You are free to choose what you surrender to, but you are not free from the consequences of that choice. So, ang pagsuko po ay hindi para sa duwag o mahina. Ito ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa Kanya. Wala tayong kontrol sa anumang bagay, ngunit kapag natutunan natin magtiwala sa Diyos at maging masunurin, maaari itong magdulot sa atin ng kapayapaan at kapangyarihan sa ating buhay. Kaya kapag sinimulan nating isuko ang ating buhay sa Kanya, nangyayari ang mga bagay sa paraang gusto niya. Kaya ibigay mo ang iyong sarili ng buong-buo sa Diyos at tanggapin ang katotohanan na kailangan natin siya sa ating buhay. Amen po ba? So, pwede po ba tayong tumayo? Let's bow our head and feel the presence of God. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa opportunities, Panginoon, na ibinibigay mo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, narito po kami upang paglingkuran ka, Panginoon. And we want to surrender our life to you, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy ka pong gumalaw sa buhay namin at kalooban mo po ang masunod, hindi po ang kalooban namin. Lord, hindi po namin kaya, Panginoon, kung ikaw ay wala sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy ka pong mag-manifest sa buhay namin. Patuloy ka pong mamuhay, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, I pray na samahan mo po kami sa lahat ng bagay, Panginoon. And Lord, ikaw na po ang siyang bahala sa bawat isa. Bless these people, Panginoon, na narito po ngayon upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Ganyan din po sa mga wala. Lord, ikaw na po ang siyang bahala. Ipinagkakatiwala ko po ang lahat sa iyo. Sino-surrender po namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Because we trust in you and we believe in you, Panginoon. Naniniwala kami sa kung ano mang kaya mong gawin sa buhay namin, Panginoon. Naniniwala kami sa mga miracle na mangyayari sa buhay namin, Panginoon. Lord, alam ko yung mga bagay na malabong mangyari, kaya mong gawin, Panginoon. Lord, ikaw na po ang siyang bahala sa bawat isa, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin ang lahat sa iyo. Kiniklaim po namin ang katagumpayan, kagalingan at kaligtasan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.